Naka-jamming sila diyan ni ano, ni Kuting, eh. 'Di ba? Ano yung pagsasalita, pakinggan niyo naman pagsasalita nito ni Tamba. Parang ano, kakaiba. Yun. Nagbabalik muli, no? Kalso TV, nagbabalik. Nako. Ito naman isang mainit na naman na kontrobersiya mula sa ating mga sources, no? Na grabe na naman pala ito. Grabe ang issue na naman to. Si BBM, Diyos ko po, nakita pala ito ni Donald Trump na nagkapupulburon. Isang malalaking issue na naman to, mga kababayan, no? Dito nyo talaga matutunghayan ng katotohanan sa pagpupulburo nito ni Kuting. Mukhang maganda bigayan dito, sabi ni Donald Trump. Sige. Bago natin simulan yan, ha, huwag mo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Para lagi kang updated, siyempre. At i-hit mo na rin ang bell on para lagi kang updated sa ating mga panibagong inalabas na issue dito sa bansang Pilipinas. Bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga bagong subscribers dyan na nag-subscribe sa aking YouTube channel, no? Parami pa po kayo ng parami, no? At sana wag nyo kalimutan na dagdagan at i-share ang ating video. I-share nyo sa mga kaibigan yung mga kamaritisan at walang ginawa kundi manood ng mga issue sa bansang Pilipinas. At yung mga talagang itong nanonood dito sa mga nangyayari sa pulburunan moments. At ang paninira nila sa mga Duterte. Atin pong action na agad dyan ang mabilisan at hindi na po pinag-iisipan, dire-diretso lang. Walang halong kasi nungalingan. Servisyo totoo lamang at di po natutulog ang banateros. Nakatuto kami 24.5 oras. Sige, simulan natin, no? Simulan natin tong issue na to. Sa narinig na issue na to natin at ating papakinggan kung ano nga ba talagang pangyayari dito. Okay? Let's go! Nawala na ang naratibo ng mga realistang pro-China ang dating Pangulong Duterte dahil nga alam natin na kaibigan ni Donald Trump ang presidente ng China at hindi kayang tawagin ng mga realista na isang pro-China si Donald Trump. Kaya nga maagang sumipsip itong si BBM kay Donald Trump. Hindi pa man naanunsyo ang pagkapanalo ni Donald Trump, abay agad-agad bumati itong si BBM. Kaibigan ni Donald Trump ang dating Pangulong Duterte. Kaya ang naratibo ngayon ng mga realista, ang dating pro-China na si dating Pangulong Duterte, abay naging pro-US na daw. Lalo pang nainggit ang mga legalista nang magbigay ng pagbati ang dating Pangulong Duterte sa pagkapanalo ni Donald Trump. Congratulatory message of former President Rodrigo Duterte to U.S. President-elect Donald Trump. The Honorable Mr. Donald Trump, President-elect United States of America, Excellency, I extend my warm... alam niyo mga kababayan, matagal na po magkaibigan niya si Donald Trump saka si FPRRD, no? Matagal na po yan. Magkaibigan nun pa lang kahit talagang sinuportahan ni FPRRD itong China. Talagang matagal na po magkaibigan yung mga kababayan. Congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Please accept the assurances of my highest consideration. Rodrigo Duterte. Habay ang loyalista nag-react. Nagbubunyi ang mga didishets dahil sa panalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng USA at kaibigan. Talagang didishits kami. Girl, shits kami sa mga bossing nyo.
Shits kami sa mga paninira ng mga bossing nyo na wala na mga katotohanan. Pawang kasinungalingan din talaga. Yung mga tumitira sa amin, yung mga didishits daw kami, titingnan natin yan pagdating ng panahon na kung saan magkakaalaman tayo, no? Ba't kayo magagalit sa US, mga kaibigan? Hindi tayo nagagalit sa US. No? Hindi tayo galit sa US. Nagkakataon lang na sasama talaga sa issue yung mga ganyang bagay. Diba? Kaya iniisip nila na galit tayo dyan sa mga USA, itong mga sinasabi nila DD shit tayo. No problem. That's the life of the moment in the eternity of life. Igan daw siya ni Digong. Makakalimutin ata itong mga DDS na ang puon nila pati ang silang mga aso ni Digong ay pro-China at galit sa At ano naman kung masama kung babati si FPRRD kay Donald Trump? Masama ba magbigay ng ano? Mabuti nga, bumabati pa. Hindi gaya nung bossing yung si Kuting, panay lang ang pa-meeting. At syempre, masyado lang nagpapasikat yan. Yan ni FPRRD, talagang kilala yan. Kilalang kilala ng mga naging presidente, di ba? Itong mga nakasabayan na yan ni FPRRD. Si Donald Trump, kilalang kilala niya si FPRRD at gustong-gusto ni Donald Trump ang pamumuno ni FPRRD na ikumpara mo nga naman dito kay Kuting. Na ubos, pati pantubos. US. By the way, Trump being the newly elected president of USA will never pay attention to an ex-president who loves China than US and being accused of committing crime against humanity in the ICC. Trump will give importance to the current president of the Philippines, President Bongbong Marcos, whom he will deal about the U.S. strategic military presence in the Pacific, especially with their antagonists in the country. So why would Trump even care for Digong, an inconsequential ex-president? Irrelevant na si Digong kay US President-elect Donald Trump dahil ordinaryong citizen na lang siya. Why should Trump pay attention to him when he's no longer in power? Trump will be dealing with the present president of the Philippines, PBBM, about the strategic U.S. military presence in the Pacific, especially the 9 sites in the country. And by the way, Digong is a loyal lapdog of China and Xi Jinping. Pero may resback ang mga DTS. Nagbabasa daw ng tweet itong si President Donald Trump. Ngayon pa lang, i-email na natin ang Trump team. Ipadala natin ang pulveron video ni Bangag, lahat ng ebidensya sa smuggling, bribery, Lisa Skid, electoral fraud, at lahat ng kababuyan ng Marcos admin. Ayan na. Ha? Yari ka dyan. Si Donald Trump, galit din sa mga addict yan. Di ka? Galit din sa mga addict yan, Donald Trump. Kaya magkakaalaman kayo dyan. Di ba? DDS, it's time for rest back. Trump read his Twitter. So, alam nyo na gagawin. Pulburon video. Nako. Delikado. Delaware court case establishing as fact the Okada bribery issue of Martin. Transfers assassin is tagging Risa Hontiveros. Nako. Since gusto nila magpakatuta sa let's directly engage with their new master Trump. We have 4 years to make sumbong this tuta to their owner. Nako, yari. Pagkakaalaman na, mga titirahan nyo pa yung mga DDS Na sinasabi nga nitong mga gintong pila kay DD shit daw. Hindi malabo yon mga kaibigan, dahil alam naman ng mga manonood dyan kung sino talaga ang tunay at may napapatunayan na. Gaya sila, breaking news, isyong pulpol, basang-basa naman sa media at supalpal naman talaga
ng mga vloggers ng DDS. Di ba? DDS, it is time for rest back. Trump reads his Twitter, so alam niyo lang gagawin. 1. Pulveron video. 2. Delaware court case establishing as fact the Okada bribery issue of Martin. 3. Trump's first is tagging Rizon Tiveros. Since gusto nilang magpakatuta sa kano, let's directly engage with their new master, Trump. We have 4 years to make sumpong this tuta to their owner. Kaya nga ngayon ito paliwanag na itong si Martin Romualdez dahil kabang-kaba na si Tambaloslos dahil anytime Si Martin Romualdez, rin to. Wala naman to, pulpul din to. Puro display din tong gago na to. Puro pakit lang to sa Senado. Halos lahat naman nakaupo dyan, kay Pulburon. Yung mga bata niya, mga tuta ng ulol. Wala namang alam yata eh. Puro flooding lang eh. Money flooding controlling talaga. Diba? Ayan. Pag nakita ni Trump talaga yan, yan yung ginagawa ni Pulburon boy. Yari na. Ako, paano ng Pilipinas? Yari na ang bansa natin, di ba? Kasi titirahin na tayo. Wala magiging kampe. Di ba? Kasi nakikita nila na ang ating palang presidente tumitira ng mahiwagang kalso. Mahiwagang kamote. Yan. Kaya magkakaalaman yan, guys. pwedeng mabuksan ang kanyang bribery case. Narito ang reaction ni Mr. Will Tucker, panoorin natin. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan. Ay no, TV mo yung sinasabi niyan. Di nyo narinig, tinan mo yung pagsasalita. Para nakakalso rin ng pulburon yan eh. Para magkakajaming sila dyan ni Kuting eh. Diba? Ano yung pagsasalita? Pakinggan nyo naman pagsasalita nito ni Tamba. Parang kakaiba. Kaya isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay sa masama. Alam mo na, hindi kayo magtatagumpay sa masamaan yung balak ha. Alam mo na ngayon ha. Kailangan pa namin kwento yan sa'yo ng maayos. Para yun lang malaman. Slang yan. Palakpakan yung mga kamote. Palakpakan yung mga kamote. Inuutulan kayo niya, nagpapayaman lang yan. Mga netizen na yan, tinan nyo to si Tamba. Kung makapag-announce dun sa ginagawa niya mga hindi magtatagumpay. Talagang hindi kayo magtatagumpay kasi unti-unti na lumalabas yung baho nyo dito dahil sa mga ginagawa nyo kapulpulan at mga kaadikan. Ako, pag ganyan, Diyos ko po. Rudy. Let me respawn in Rome, please. In this house of the people, we are on the right side of history. Talaga? And History. Isa ka rin dyan Wala ka namang magawa Ito, mga announcer to ni Kuting. Mga speaker na wala namang saysay din yung mga sinasabi. Parang si Kuting lang din, is. Ano yun? Like former PRRD nun, di ba? Napakalino naman makipag-usap niya. Pag may mga meeting, may mga salitaan. Yan kasi, iwas-iwasan nyo kasi yung pagpupulburon. Alam nyo mga atin kayo sa mga Asian Summit na yan, o minsan may mga katanungan sa inyo, yan, nawawala kasi sa sarili. At yung parang mga bibig nyo, iniipit ng nail cutter. make no mistake, no matter the challenges, no matter the opposition, we will stand our ground. Sino kayang kumakalaban sa kanila mga lords? Kasi sa totoo lang, una sa lahat, sila ang nagsimula. Ha? Sila na naman gumagawa ng issue
para banatan tong mga Duterte, yan si VP Sara, at siyempre, ayun, nadadami yung mga DDS daw. Kaya yung mga DD shit daw kami, no? Sila lang Mga DD shit daw. Pero kung di dahil sa DDS, di ba? At kung di dahil sa mga resource person din, hindi lalabas yung mga baho ng mga kamote na yan. At kitang-kita naman, huling-huli naman, yung mga pinagagawa nila, mga tinitira nilang pulburon, nahahalata sa kanilang bibig. At sa pananalita pa lang, halatang halata mo na maganda yung mga tama nila. Di ba? simula lahat ng mga kataduang pinagagagawa nila, kung ano-ano ang trip na ginagawa nila sa Kaya nga kabado na sila nanalo si Trump kasi kaibigan niya ni FPRRD, di ba? Noon pa man yan. Nag-usap na yung dalawa na yan. Bago ito lumapit din sa China itong si FPRRD. Ngayon, nanalo si Trump. Natatakot sila at baka habulin din sila ng ICC pagdating ng panahon. At maglalabasan yung mga kabantutan. At yung mga tinitira nila na pinagbabawal ng technique. Yari, magkakayarian talaga yan. Si Romualdez, ayun o. Wala daw mananalo sa kanya. Wala daw mananalo sa kanila. Stay on the ground. Yung maninira, hindi daw magtatagumpay. Oh, na. Bandang huli, yung siniraan, yung pa yung nanira. Kahit sila naman gumagawa ng mga dahilan at kumukuha sila ng mga bayaran nila para magsalita sa House Committee, di ba? At yan, kumuha pa siya ng tuwadcom na puro lang din na pakitang tae. budget ba sa kaban ng bayan. Tapos yung pang-trip nila kay VP Inday. Actually, sa totoo lang, no? Diba, playing victim din itong mga crooks eh. Pero sa totoo lang, sila naman itong nangunguna. Sila naman itong mamanipula. Diba, saan ba nagsimula lahat? Doon sa People's Initiative. Ha? And doon na, nagkanda leche-leche. Diba, yung mga bilyon-bilyong ayuda. Kaya matatawa ka na lang talaga mga Lords. Sino kaya ang kumakalaban sa kanya? Sir, yes. Pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama ba information ka? Ito information ni sir. Ang may-ari ng sasakyan ay Orient Pacific Corporation. That's it. Na kung saan board members nga yung mga binanggit. Yes. Sino ba yung board members? Binanggit niya. William and Kenneth Hindi Gatchalian. mabanggit ito. Kagaya yan, yung may plakang number 7 na dumaan sa EDSA busway. Pag-aari ng ama ni Senator Win. Ako, issue yan. Diba? William and Kenneth. Pero peke pala, yung numerong 7. Diba? Ba't di kayo mabanggit Tulpo? So, Si Tulfo yata, isa rin yan eh. Nagpipikit-pikitan, kaya nga pinakalaban din yan ng mga Duterte. Pasimplihan lang yan, simplihan lang ang banat. Simplihang patira lang yan. Di ba? Pero alam niya na ganyan yung mga connection yan. Kaya hindi natin masabi na may alam siya sa mga pangyayari. Diga. Magkakaalaman din yan mga Lodi. Huwag kayo mag-alala. pakailan lang may SUV na may plate number 7 na dumaan sa bus lane. Diba? Grabe ka pasaway. And sabi-sabi na isang senador daw ang may-ari nun or ang ama. No? Parang narinig din naman natin na kay Win Gatchalian. Pero pansin niyo si Tulfo, hindi niya masabi-sabi. 'Di ba? Parang pinagigyes pa or Hindi yun nga. Guess who?
Sabihin, may mga ano siya dyan, connection about the problem of the system. Meron siyang alam dyan, mga loads. Meron siyang alam sa nangyari. Isipin mo, takbuhan na rin ng bayan yan. Pero pagdating sa mga sikreto, di ba, mga kabahuan, hindi na magsasalita yan. At may pinanghaalagaan din niya at may pinanghahawakan na ano yan. Baka siya, alam mo na, tatakbo rin yan. At tatakbo rin ng, alam mo na, senador yan. Sa eleksyon, baka matanggal pag nahanapan siya ng issue-issuehan. At nahanapan siya ng kabutasan. Di ba? Pahula pa sa mga media. Yan tayo pag mga malalaking tao, hindi nyo masabi-sabi yung mga kahiyan at katarantaduhang ginagawa. Pero pag mga ordinaryong tao, lalo na si Talaga, pag mga ordinaryong tao po siya po, kung kaya puntahan. Di ba? Puntahan niya yan. Magpakapagpaano lang na nag-away. Pati yung mag-away na mag-asawa, pinagbabanatan na niya. Ha? Grabe ba? Pero mabalik tayo na sa issue, no? Di ba? Yung mga, ayan, di ba, mga supporters ni Kuting, yung mga supporters ni Kuting, nako, bitter na bitter nung nalaman nilang binati ni FPRRD itong si Donald Trump dahil pagkapanalo sa pagka-presidente. Siyempre, alam mo na, kasi nga, di ba, that time, hindi ko si FPRRD sa US, pero nag-isip siya ng maayos. Bakit? May nabalita ka ba noon na sinabuhay ng tubig sa West Philippine Sea nung magkaibigan si FPRRD at ang China, ang Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon lang naman nangyayari yan Di ba? Agasaya, nagkaagaw-agawan na. Pati ang ultimo makapagdala ng mga pagkain doon sa mga sundalo doon sa West Philippine Sea, hinaharang ng China. Di ba? Para iwas sa gulo, iwas sa gusot. Ganun ginawa ni FPRRD na kumampi siya dito sa China, no? Ayun po ang katotohanan dyan. Kaya yung ibang mga netizen, yung mga nagko-comment na bakit hindi pa daw patulan? Sigurado ba kayo na kapag dumating na yung panahon, kaya nyong ipaglaban ng bansang Pilipinas? Yung mga commenters lang na iniisip nila, sila lang may kagustuhan para maglaban ng Pilipinas at China, nako po, pag-isipan nyo mabuti. Baka pag nakakarinig na kayo naman yung mga sumasabog dyan ng mga building at maraming nawawalan ng buhay, magluluhod na kayo. Diba? Mag-isip kayo. Iniisip lang talaga ni Tatay Digong, ni PRRD na para maging maayos at umiwas tayo sa gulo. Ano bang sinabi niya Tatay Digong, diba? Hindi natin kaya ang China. Totoo lang yan. Kahit sobrang dami pa ng tao sa Pilipinas. Pasabugan ka ng isang nuclear. Di ba? Mga 10,000 ano nga lang tayo missile na malalaki, di ubos tayo. Ito mga commenters naman na sabi binenta ni FPRRD yung West Philippine Sea. Malabo po yun. Di ba? Malabo yun. Malabo mangyari yun. Hindi naman yan tanga si FPRRD para ibenta. Ang silipin nyo, itong si Pulburon, tira ng mahiwagang pinagbabawal na pulburon sarap na sarap yata Diba? Sarap na sarap yata dyan si Kuting kaya grabe. Grabe na ang lala ng sistema. Diba? Delikado na yan guys Okay, may mga katanungan at may mga opinion, pwede kayo mag-comment dyan sa ating YouTube channel, no? Dito sa ating video at share nyo na rin para marami pong makalam about dito sa nangyari sa issue sa Pilipinas. At yung mga walang alam, siyempre, kung may walang silang mga cellphone, walang mga panoodan, alam mo naman kasi ang media ngayon ay bias. Diba? Sa vlogger nyo na lang po, makikita yung katotohanan na nangyari.
At sa alam mo kasi 'pag yung mga media, yung mga ano na yan, eh, minsan walang katotohanan ng mga sinasabi niyan, kumbaga, unting-unti. Diyos ko po, imbis tama yung, nai-share nila, malaman ng buong Pilipinas, eh, walang katotohanan na yung sinasabi nila. Ayan, sa vlogger, sa katotohanan lang din talaga ho yan, 'di ba? Pero depende, may mga vlogger ho na scripted na lang din yung mga ginagawa, eh, at, kahit mali, basta nabayaran sila, eh, binabanatan nila, 'di ba? Yun na ho yung nangyayari ngayon dito sa atin sa bansang Pilipinas. Kaya pumili ho kayo ng mga ano 'no, talagang, i-aano ko sa inyo, banateros 'yan, mga the best vloggers 'yan. Kaya mga DDS, shoutout. Shoutout sa lahat ng mga DDS diyan 'no. So maraming salamat guys. So ganito lang ang ating video, napanood niyo naman po ha, yung mga bitter na nangyari ngayon sa issue na 'to. At 'yan si Pulburon Boy, 'di ba? Tingnan mo, darating din ang panahon na mangingiyak-ngiyak din yan si Pulburon. Pati yung bata, yung si Tamba, yan, pati yung Quadcom na yan, mag-iiyakan yan. At ito pa, kung may problema yung FPRRD, kasuhan nyo na para matapos na yan. Talagang hindi patawag kayo ng patawag. Hindi mo basta sisiputi. Ginagawa nyo lang siya ng laruan dun eh. Alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Sabi mo, nilalaruan kayo. Hindi kayo nilalaruan yan. Dapat kasi ang gawin nyo dyan eh, kasuhan nyo. Para doon na kayo magharap-harap sa ano. Sa korte talaga, di ba? Doon na kayo magdalihan. Diba? So hanggang doon lang guys. Maraming salamat sa ng ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakihit lang ang bell on para laging updated. Siyempre. Shoutout sa iyo, Boy Sardinas TV. Ang sardinas na walang kaliskis. Yan. At sardinas na may ulo. Hindi lahat ng sardinas nasa lata eh, katawan lang. Yung sardinas yung kilala ko eh, may ulo yun. Yan lang. So maraming salamat guys. Please like and share yung mga subscribe sa akin. No? Maraming salamat sa inyo. No? Maraming salamat po ha. Maraming salamat sa pagsuporta. Huwag po kayong aalis. Lagi po tayong merong mga update sa inyo dito sa ating bansang Pilipinas. At sa katotohanan ng issue lamang po tayo. Hindi po tayo basta kumakampi kung may mali naman, di ba? Doon lang ho tayo sa tama. Sabi nga ni Banat Bay, kung tama, kampihan. Kung mali, banatan. Alright, maraming salamat guys. Bye-bye.